We're back, and we are discussing the potentials and pitfalls of the Marikina shoe industry. So if you want to take part in our discussions, you can text your questions or reactions to Globe number 0915-209-6012. It's flashing. It'll be flashing on your screens in a while. That's 0915-209-6012. And but before that, let us take you to London, England, where our London correspondent Joy Messina filed this report concerning the last hurrah of British summer. To fall up from the trees and change its color, while breeze becomes cooler in the evening. It's no doubt that autumn is just around the corner. But before Londoners bring out their wool and fur again from their closet, they've enjoyed what many consider as the last weekend of summer. Friends go through. She was visibly shaking. She hadn't slept. There was attraction for children while free shows for the parents. Maganda naman, very multicultural. Ang daming mga taong coming from parts of the world, very diverse. Truly, Londoners had a blast this summer. Joy Sebastian Messina, reporting from London, Practical Business. Thank you, Joy, for that very interesting report. Anyway, that wasn't the Marikina shoe festival. That flea market was in London, where there were Filipinos. So, well, anyway, there are Filipinos all over the world. Going back to the Zapatero Festival. Ma'am, itong Zapatero Festival, ano tong ginaganap ito dito sa Patio del Zapateros. So, 3 buwan nito. Buwan yan. Tapos sa October 1, mag-o-opening uli kami ng parang trade fair uli sa munisipyo namin, sa City Hall, sa Quadrangle. Doon meron din uling ganyan na selling uli ng mga sapatos. And then the LGU na sinasabi ko na lahat ng LGU dito sa Metro Manila, pupuntahan namin, nakasama namin ng mayor para i-promote ang sapatos namin. Before anything, welcome to Levi Lopez, who is from Globe Telecom, and you head the Network Technical Group Program Management Office. Yes, yeah. Good morning, Miguel. Magandang umaga po, welcome to Mrs. Practical Business. Yeah. Magandang umaga po sa inyo. Okay, Levi, what does the Network Technical Group Program Management Office do? Well, basically, we are responsible to make sure that critical programs of Globe are delivered on time. We have to make it happen. So you have a program that helps SMEs like the Marikina shoe industry, for one. Oh, definitely. Right now, I think the network transformation or network modernization program that we have, malaking maitutulong sa industriya. Sa SMEs, no? Because yes. it's all about communications nowadays. Yes, exactly. Communication is very important. Good communication brings down cost. Yes, definitely. Operational cost will be lessened. Kasi if you try to compare it before you can transact a business, you have to wait kung nakasakay ka sa bus. Yes. Para matapos. Ngayon, even while moving, you can do all these transactions. Yes, because time is money. Anyway, Ms. Magbag, bakit sila pupunta dito sa Patio del Zapateros para bumili ng sapatos? Why is it better to buy here than just go to the mall na nandun din naman yung mga yan?
Ano ang bentahe ng pagpunta dito sa shoe festival? Pagpunta nyo sa Marikina, makikita nyo ang gawang Marikina, na ito ang talagang matibay na sapatos. Not like in the mall, marami doon na China, mga liliw, gawang binyang. Hindi katulad sa Marikina na gawang Marikina, gawang matibay. Yan ang aming walk this way sa Marikina. Baka na magalit sa atin yung mga taga-Liliw dahil... Hindi, kasi talaga subok na namin yan. Ah, Kasi nagpupunta kami sa mga LGU, oo. like ang aming shoe caravan, pumupunta kami Baguio, La Union. Every year nandun kami. Bumabalik ang mga customer namin sa amin kasi sabi nila matibay ang aming sapatos. Okay. Pero itong ginagawa ng LGU, itong Marikina City Government, reviving the shoe industry, ibig sabihin na somehow, in spite of the quality of your product, medyo napag-iwanan tayo. Saan ba tayo nagkulang dito sa Marikina? Tayo ba naging kampante na dahil established na yung mga negosyo natin, hindi na kayo nag-upgrade ng inyong production capability? O talaga bang masyadong mura yung kakompetisyon na imported? Saan kayo napag-iwanan? Napag-iwanan kami dahil ang material na kinukuha namin is sa China. Hindi na kami, dati kasi kumukuha kami, di ba, Bulacan, Local. ang Bulacan may leather manufacturer, Tannery. tannery. Okay. Doon lang kami kumukuha, nabibigyan nila ng mura. Hindi katulad ngayon na kukuha kami ng China, di ba? Ang China, kaya sila nakakapagbigay ng murang sapatos dahil ginagawa nila doon, ang materials doon. Hindi na nag-i-import. Tsaka iba naman, hindi mo maikukumpara kasi yung gobyerno nila dahil iba yung sistema ng kanilang gobyerno. Pag sinabing hanggang dyan lang ang sweldo ng tauhan, hanggang dyan lang. Pero tayo dahil free palaya ang Pilipino, tsaka ang ating ekonomiya is free market pa rin tayo. Kaya kung tutusin, meron din problemang inihahatid. No? Pero at the same time, yung kultura natin dito, kailangan ma-preserve. Yung shoemaking culture nyo, na talaga naman quality-wise, hindi na natin dapat pag-usapan pa di ho ba? Yung kalidad, nandun talaga, yung angking kalidad ng Marikina shoes. Ando na nga ang talagang quality talaga. At saka yung mga materials nga, ang ibig ko sabihin sa iyo, bumibili kami ng materials sa mga shoe supply sa amin. Siyempre, ang price is higher na katulad sa China na ini-import nila. Siyempre, darating sa atin, iba na ang price. Hindi ba kayo nagkakaroon ng bagong paradigm o bagong marketing strategy na hindi na yung presyohan yung laban nyo, kung hindi yung kalidad na, yung branding? Nabibili dito yung mga gawa ng yung mga Italian shoes, yung mga American shoes, kahit na mas mahal kaysa dun sa mga kakumpetensya dahil may pangalan. So, kailangan nyo palakasin yung branding nyo, di po ba? Kaya nga ang aming mayor ay gumagawa siya ng ngayon na ang lahat ng mga sapatos na lalabas sa Marikina, mayroon siyang sealed na made in Marikina. Opo. Kaya nga siyempre, yung iba kasing nilalagyan nila ng tatak na ibang halimbawa, hindi pala gawang Marikina, nilalagyan nila ng gawang Marikina. Ngayon nagmi-meeting kami ng aming City Hall na para gumawa kami ng brand na ilalagay sa sapatos na lahat ng gawang Marikina. Magiging generic Marikina brand. How about yung mga established brands kagaya yung sa inyo? Ano ba yung sa inyo? Bob Mars, no? Ang alam ko babanggitin ko lang yung mga kilalang pangalan niya. At least yung mga kaedad kong tao kilala. Ewan ko yung kabataan ngayon. Yung mga Valentino, nandyan. Yung mga Rusty Lopez, GB, W. Brown, ano pa bang mga sapatos? Mendres. Alam ko mga Marikina based yan, di ba ba? So mga good shoes yan. Hindi mo matatawaran sa quality yan, no? Pero anong ginagawa nyo para itong mga brands na ito mabuhay at medyo makilala sa buong mundo? Kasi yun, sa globalization, yun ang labanan ngayon Paano mo dadalhin yung produkto mo, yung brand mo, to the larger market, to the larger stage? Sa tulong na ng aming City Hall para na ma-produce kaya nga sila tumutulong ngayon sa amin
para makilala kami na mga ibang lugar na sa amin kumuha. Simula nung inumpisahan nyo itong initiative niya na ito, no, itong promotional effort na ito, naramdaman nyo na ba yung pagbabago? Ibig sabihin, marami bang Pilipino bumabalik sila, nanunumbalik sila dun sa mga sa Marikina brands? Oh, kasi Ramdam na. naramdaman namin mula nung Monday, Yes. maraming tao, maraming pumupunta. Kung At saan, nabibili, hindi yung maraming namimili. uso lang. Maraming namimili. Katulad nung last Monday, nakakuha ko ng buyer ng Dubai. Okay. So may foreign buyers. May foreign buyer. Nagpupunta sila. Maraming kasi mga lakbay aral, dinadala rin doon ng City Hall namin. Doon na namimili. Yung individual buyer, yung bibili lang ng isang pair ng sapatos para sa kanya, para sa anak niya, that's one thing. No? Yan ang kinabubuhay dati ng mga sapatero. Pero ngayon, yung mga buyers ng mga ibang kumpanya na tinatatakan ng sarili ng kumpanya yung sapatos, yun ang labanan ngayon. Kasi kung bumili yan, libo-libong pares ng Katulad sapatos. ako. Kayo pa, meron na kayong mga nakakausap na sa US, nabanggit kanina yung mga stores, kagaya yung mga JCPenney's, na even yung mga Sears, pagka alam ko, bumibili yan bulto-bulto, pero hindi sila ang talagang manufacturer. Katulad ako, nagsusupply ako sa SM. Okay. Tapos, pinapalitan na nila yung nagiging tatak na nila yon. Ganun naman talaga ang aming mga maliliit na manufacturer sa Marikina. Nagsusupply kami sa mga department store at para naman magkaroon ng maging yung siyempre income namin na na-orderan naman kami noon para tinatatakan namin ng name nila. Okay. May tatanong ako sa inyo, ma'am. May mga nagsasabi na yung gumagawa daw ng mga sapatos, sinasadya nilang hindi masyadong matibay para bukas makalawag, babalik yung customer, bibili. Ay, hindi. Sa Marikina, hindi. Kasi ang pagka matibay ang sapatos mo, babalikan ka ng customer. Hindi. Pagka bumili ng sapatos ang isang tao at hindi matibay, hindi na sasabihin nilang ayoko na bumili doon. Dahil hindi matibay. Hindi katulad sa amin, pag bumili uli sa amin, babalik at babalik sila dahil matibay. Dahil sa quality na siya. Quality. Okay, ma'am. Bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo pagkakataon na ibigay yung inyong parting shot sa ating mga anyayahan yung mga masasabi natin mga parokyano na mga Marikina shoes. Dahil kasi, bagay matagal pa, 3 months ng festival nyo, pero baka gusto nila this weekend bumisita sa inyo. Inaanyayahan ko kayo sa Marikina na bumili ng sapatos. Ngayon nagsisimula ang aming Sapatero Festival. 3 buwan ito. Pagpunta nyo naman doon ay masisiyahan kayo dahil may mga mga promotion at saka meron kaming yung tawag dito, yung shoe gala ng November 15. Yan, lahat ng magsasapatos na 43 na nakasama sa Sapatero Festival, meron kami mga reyna. Ang suot ng mga reyna namin ay yung mga sapatos namin na ipopromote. May fashion show kami sa SM Marikina. Okay. Pagkatapos ng gala, meron kaming pagpunta namin ng SM, doon kami magkakaroon ng fashion show. Tapos meron kami nung shoe race, yung karera ng mga babae na mga nakasapatos. Okay. Ng yung mga high heel, ganun. Tapos yung marami kayong makikita doon. Okay. Now, all about Globe's modernization plans after a few reminders. Don't go away.